Good day everyone. At tayo ngayon ay nasa ating part 3 ng ating Teaching Children Seminar. At ngayon naman ay ating titignan ang kahalagahan, yung understanding na maunawaan natin yung mga limitation. No? Ano ba ito? Siguro yan yung laman ng ating seminar ngayon. Pero bago yan, tayo muna ay mag-pray. Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat po at mayroon kaming ganitong pagkakataon na kami po ay nagkakaroon ng seminar through online sa Teaching Children's Ministry. Nang sa ganun po ay mapagbuti ng bawat isa po sa amin ang aming paglilingkod sa iyo. Hindi lamang po sa mga bata, kundi ganun din naman sa mga adult. Pagpalain mo po ang oras na ito. Pangunahan mo po kami. Ingatan mo po kami nang sa ganun po ay tunay na ang bahaging ito ay magdala rin po ng pagpapala sa bawat isa. Ang lahat po ng ito ay aming sa amot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Ano ba yung understanding the limitation? Okay. Mahalaga na makita natin ang mga bagay na may limitasyon sa mga bata. Ano ba ito? Okay. Ang understanding the limitation, ang tinutukoy ko ay yung normal attention span expectation by age. Sabi nga dito sa ating outline, having age appropriation expectation about attention span is an excellent place to start. Nahalaga kasi na bukod sa mga bagay na tutulong sa atin upang maging creative at mapagandaan ang mga bata, ay hindi lang natin nauunawaan yung iba't ibang mga temperaments, kundi dapat ay nauunawaan din natin o mai-appropriate natin yung kanilang focus. Ito ang ibig sabihin yan. Yung normal attention span expectation by age. At napakahalaga na ito. Minsan kasi, sometimes sabi nga rito, we have tried pleading, nakikiusap tayo na makiusap o kung ano-ano na yung ating pinapakiusap sa mga bata na sila ay mag-focus, hindi natin makuha-kuha talaga. Kaya ito ay nagiging malaking balakid at ang buong klase ay naapektuhan dahil sa bagay na ito. Kaya makikita natin na some kids have short attention span. Meron kasing mga bata talaga na according sa mga age nila ay napaka-limited. Yun yung topic natin dito. Yung napaka-limited noong span o yung haba o ikli ng kanilang focus, yung kanilang atensyon. At mahalaga na nauunawaan natin ang mga bagay na yan nang sa ganon ay napaghahandaan din natin. Sapagkat kung ito ay hindi natin nalalaman at hindi natin napaghahandaan, bagamat nakikilala mo na ang mga iba-ibang temperaments nila, ay hindi mo rin matutukoy yung sanhi noong kanilang attention, bakit distracted sila. Kaya
napakahalaga nitong ating third part din. Kaya nga ninais ko rin na ito ay matalakay kahit sa maikling pagkakataon. Sabi nga rito, what exactly is attention span? Okay. Human attention span is the length of time can focus on a subject before becoming distracted. No? Ayon sa mga pag-aaral, ay mayroong talagang limitasyon ang bawat bata bago dumating yung distraction. Kaya napakaganda na nauunawaan natin ito. Napag-aralan natin yung different groups of childrens, from kinuha natin sa beginners, kinuha natin yung primary, and then yung mga juniors class. Kaya nakita natin yung malaking pangangailangan ng ating iglesia, sapagkat nararapat na ma-divide natin yung mga bata, sapagkat mahihirapan tayo na lubos nating matulungan, maturuan at madala doon sa ating objectives na sila ay makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng mga kwento mula sa Biblia at ng mga salita ng Diyos. Napakahalaga nito sapagkat kung hindi natin mauunawaan ang bagay na ito, ay maaaring, katulad ng aking sinabi, it causes distraction. And the damage is the whole class. Kaya, ano yung attention span? Human attention span is the length of time can focus. Mayroong certain period lang, certain time, yung kanilang according sa mga age nila. Kaya nga dito sa what is the expected average span of attention by age? Yan. Actually, ito ay ni-research ko rin, although ito ay when the time na ako ay nakapag-seminar din regarding sa teaching children, isa rin ito sa mga nare-recall ko at nagiging panuntunan din sa aking paghahanda, pagpaprograma sa mga children's class. No? Depende yan sa inahawakan natin, pinangungunahan natin na level ng mga children's. Ano ba yung mga expected average span? No? Ito ay marami ang mga nagtuturo, nagsasabi, at maging yung mga psychologists, because alam naman natin na ito ay may kinalaman yung attention, yung pag-focus, yung takbo ng kaisipan ng mga bata ay may kinalaman to sa kanilang brain, sa kanilang pag-iisip. Kaya ito naman ay mga pinag-aralan din. Ayon sa mga pag-aaral, ang 4 to 6 years old, kinakategorize natin beginners, ang kanilang time limit, yung kanilang attention, maaari mo itong makuha, masamantala, no? Maibigay yung iyong objectives. Ang limit mo lang ay nasa 12 to 18 minutes. Parang napakakonti lang yan sa mga beginners. Kaya most of the time, itong 12 minutes na ito ay ipinapart mo yan o ito ay hinahati-hati mo within an hour para nang sa ganun ay yung pinaka-main purpose, yung pinaka-main objectives, at yung pinaka-main na iyong materials ay walang iba kundi yung Bible, ang salita ng Diyos. Dito yung time na maaari mo siyang
makuha yung attention mo. Kaya, when it comes Bible story, portion lang talaga yung pwede mong maibigay na kwento. Pagka kinuwento mo yung buong istorya ni Abraham, buong istorya, wala na. Kahit gaano pa yung porsigido mo, yung voice intonation mo, after nitong 18 minutes, it is magiging distracted na sila. At the whole stories, baka nahirapan tayo na input o yung gusto natin na makilala nila ang Panginoon. Kaya, maganda ito. Meron tayong, habang naghahanda tayo, kaya minsan sa paghahanda, we must need to practice. Bukod dun sa mga words na gagamitin mo, depende yan sa mga bata. Kasi yung primary naman, medyo mas mahaba yung kanilang time bago dumating yung distracted o distraction. Bago maagaw yung kanilang focus, yung kanilang pag-iisip. Ito ay yung meron siyang 18 to 24 minutes. Kaya, nawa ito ay makatulong sa atin. Kaya, mahalaga rin na natatanim din ito sa atin at sa ating mga paghahanda, maaring kung maghahanda ka, halimbawa sa juniors kasi, 10 to 12 years old tayo kasi yung teen is sinasama na natin sa youth. Kaya pagka may teen na, ite-turn over na kagad natin sa mga youth. No? Yung 10 to 12 years old, medyo mahaba-haba, 24 to 36 minutes. Kaya ang maipapayo ko sa paggagawa ng lesson ay bukod dun sa topic, bukod dun sa age nila, ilagay na kagad natin beginners. Ang span of time, ilagay mo na kagad 12 to 18 minutes. 18 minutes. Depende pa yon. Kaya 12 to 18 minutes, depende pa yon. Kung medyo nakita mo na sa mga panimula ay nadidistract na, baka mas lessen pa doon sa 18 minutes. Kaya, more important, yung iyong stories is pwedeng summarize or pwede naman na portion of the stories na related, na pwede mong i-relate about doon sa purpose and objectives mo na sila ay maligtas. Kaya napakahalaga na makita natin ito. Kung primary siya, ikabit mo na kagad 24 minutes. Maximum 24 minutes. And then, ikaw na yung bahala, i-practice mo. Kung kaya, ay magbawas-bawas ka. Be creative about dito sa bagay na ito. At yung mga juniors ay medyo mahaba-haba sila. Kaya maganda rin yan na mas mabibigyan mo naman ng detalye yung mga kwento or mga lesson, medyo mabibigyan mo sila ng mahaba-haba na lesson. Ito ay part pa lang ng mga pagkukwento. Tandaan natin, sila ay madaling madistract sa mga minutes na ito. Pero hindi ibig sabihin na yung class mo ay 18 minutes lang sa mga beginners. Doon sa objective mo, doon sa kwento mo, yung pinakamahalagang materials mo, doon sa pagtuturo mo, yung Bible stories, Bible lesson, dito, ito yung tumutukoy. At, syempre, merong yung program nito, depende na ikaw. Yung program niya ay, pwede naman chap-chap yon, yung prayer, welcoming, prayer, yung mga memory verse, depende na yan.
kung saan mo siya ilalagay. Pero as far as concerned, nandoon ka sa pinali mo, yung objectives mo. Alam naman natin, ang Word of God ang siyang pangunahin sa lahat. Siya yung pinaka gusto natin na maipunla sapagkat sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay kikilos sa kanila. Siguro i-limit natin tong mga minutes na to. Mamaya, beginners yung kwento mo. Inumpisa mo kay Noah o kay Abraham, simula nung tinawag hanggang sa nagandog siya. Parang disastrous yun. Magiging creative ka, portion by portion, and then, pwede to na makakatulong. At least, kahit maikli lang, ay mayroon kang naitanim. Yun naman ang importante. Kaya, ito yung ibig sabihin ng understanding the limitation. Nakita natin na every age ay mayroon silang appropriate na span ng kanilang pagpo-focus sa pakikinig. Lalo na sa mga stories, mga lesson, or other things na dapat gawin. At ito yung exactly na kahulugan niya. Yung length of time can focus on subject before becoming distracted. Kaya, anticipate mo na yun para itong bulkan na sasabog within 18 minutes. Yung iba, mamaya ay meron tayong mga practical lesson. Yung iba kasi naglalagay talaga sila ng timer. Personal sa mga teacher, may timer sila na nagba-vibrate. Hindi yung agad na 8 pagkatapos na, mga siguro mga 2 minutes before magba-vibrate yun. Parang signal, no? Para at least ay nakaka-ready ka rin. Kaysa sa naman sa hinaba-haba mo at walang nangyari. Kaya napakahalaga rin naman ng bagay na ito. Sa ating pagpapatuloy, meron pa tayong mga ilang tatalakayin regarding dito sa ating topic na understanding the limitation. Alam niyo, napakalaking tulong din yan pagkayaan ay atin unti-unting nasanayan at naunawaan at nasanayan, malaking tulong yan. Ang pang-apat natin na puntos, yung special attention needed. No? Itong special attention needed na ito ay kung minsan, sabi nga, if the child inattention is normal, yung length of time niya, na pag-aralan mo at na-observe mo, normal ito, no? Na talagang nandun siya sa yung attention niya. At pagkatapos nun ay nakikita na natin yung distraction niya o yung inattention niya. If the child inattention is normal, o kung minsan naman merong bata na talagang hindi mo makuha-kuha yung focus niya from the very beginning. Ang sabi nga rito, or an issue that needs to be addressed. Minsan kasi merong mga bata, kaya sinabi ko, special attention needed. Maging attentive din tayo, matignan din natin, baka kung merong bata na mga ganito, minsan baka hindi talaga normal, minsan meron talaga na unfocus, medyo mahirap yon, no? Merong mga ganon. Katunayan, lumalaki yung populasyon o bilang ng mga bata na nagkakaroon ng ganitong syndrome o nagkakaroon ng ganitong kalagayan, no? Yung hindi sila attentive, hindi sila yung attention nila mahirap talagang kuhanin. Baka kung minsan ito ay nangangailangan talaga ng sabi nga, may address natin at para matulungan din naman, no? Mas earlier, matulungan siya at
ma-improve pa. Minsan, sa mga ganito, minsan nangangailangan na talaga ng yung tinatawag na medical attention. Very minimal naman yung ganyan. Pero yun nga, ang observation ko, napakarami ng mga bata na nagiging ganito na hindi ka, mahirap sila makipag-communicate, mahirap sila na makipag-socialize. Parang, alam nyo siguro kung ano yung sinasabi ko na may sarili silang mga mundo. No? Minsan, sa mga iglesia, merong ganyan. At mas maganda kung minsan ay malaking tulong yung ating observation at nakikita. Dahil nga alam natin yung mga limitasyon, yung alam natin kung hanggang saan lang yung focus nila. Okay yun, kung normal yun, pagkatapos ng minuto na alam natin at pagkatapos ay ma-distract sila, okay yun. Pero yung simula't simula ay inattention siya. Medyo baka yun ay maaring ma-discuss natin at matulungan yung bata at malaman ng magulang nang sa ganon ay kailangan ito ng talagang extra effort, no? Extra effort and minsan ay kinakailangan talaga ito ng mga medical attention din. Meron mga ganyan, kaya nilagay ko rin to yung special attention needed. Okay. Bagamat meron mga bata talaga na kung minsan ay napakahirap kunin yung attention, meron naman tayong tips din. O kung hindi talaga siya umaabot doon sa time, or pwede nating ma-improve. Kaya sabi nga dito sa pang 5 natin, tips to improve attention span. Sabi rito, child attention span can improve. Mga few simple strategies might help. Sabi nga, mga simpleng mga pamamaraan. Kaya, ang isang teacher, bukod doon sa very observable siya, bukod doon sa siya ay knowledgeable, o yung nakakaunawa sa mga temperaments, sa mga yung katulad nito, mga limitation ng span of listening ng mga bata, yung focus, napakalaga na very prayerful. Kaya talagang dapat ay kasama sa ating life yung very prayerful. At ako, nakikita ko, ito yung passion and love sa mga bata talaga na gusto natin silang madala. Nagiging observable, nagiging prayerful tayo, at higit sa lahat, minsan nagiging creative tayo. At yan ang malaking bagay na para matulungan din sila yung ma-improve yung attention span ng mga bata. Nilagay natin dito, although ito ay kinuha ko rin sa ibang mga, although same yung gusto ko kasi sabihin, yung creating a supportive environment. Pagka sinabi nating supportive o yung creating, gagawa ka ng mag-iisip ka ng mga pamamaraan, very creative, prayerfully, at minsan talagang you must need also to research, no? Kasi para makapag-create ka ng mga tinatawag na yung sinasabi rito yung supportive environment. Kasi natin environment, ito ay may kinalaman doon sa pagsasama-sama nila, yung socialization nila. Kailangan, minsan, very creative ka talaga eh. No? Maaring minsan ay
para yung length of attention nila ay matulungan mo. Minsan, pwede mong sabihin na, o yung group by group, o yung mga boys, mga girls, na? Kung boys and girls, o mga boys, yung mga boys muna yung haawit. Yan. O yung mga girls muna, yung attention nila is nakakatulong. Ayun yung tinatawag na creating supportive environment. Yan. At malaking tulong din sa panahon natin ngayon yung mga tinatawag na virtual movies. Kasi noon talagang mga drawing lang. Pero dahil nga sa panahon natin, minsan yung mga bata ay hindi na sila excited sa mga picture o yung mga tinatawag nating mga yung ginagamit natin ng mga illustration, mga minsan hindi na sila masyadong na interested. Yung focus tuloy nila nawawala na. Kasi virtual na talaga ngayon, no? Gusto nila gumagalaw yung mga nakikita nila. Kaya sometimes kasama dito yung pag-i-invest natin ng mga materials, no, noong mga gagamitin, kung kailangan natin ng mga laptop or kailangan natin ng multimedia, kahit sa church, nakikita natin, napakalaki na ng advance ng technology. Kung ang mga bata sa tahanan nila ay nanonood na sila, nakikita na nila, parang yan ay nakakatulong to improve attention sa mga bata. No? Kaya magiging creative tayo. At siguro ang isa pa, matutunan din natin na, sabi nga dito, don't give them hard tasks. Don't give them hard tasks. Yan, no? Kasi, pagka mahirap, yung hindi kaya kagad nilang gawin, yung sa simula pa lang, parang para sa kanila mahirap, talagang hindi mo na mahirapan na makuha mo na yung attention. Hindi na siya masyadong magpa-participate, hindi na rin siya. Kaya sa simula, mas maganda ay meron tayong mga yung hindi yung magaang lang, no? Parang ipapaliwanag mo in a little way na sa simula pa lang maganda yung happy na, o yung appear, yan, yung mga ganyan, no? Para maano sila ma-excite. Pero pagka yung mga bata, nakapag-memorize ba kayo ng verse? Ako, patay na tayo dyan. Meron naman yung mga nagme-memorize. Opo. Ayan. Pero yung hindi, pero nag-try naman siya to memorize, sometimes mahirap na makuha yung attention niya. Imbis na natulungan mo to improve yung attention niya, is na discouraged and distracted na siya. Kaya sa simula maganda yung alam niyo naman yung pagiging masaya ay yung pagpasok pa lang, minsan yung iba naman na ito mga tips lang to. Meron kang music, no, yung minsan i-record mo yung mga kanta nila. Tapos pagpapasok si Jesus ang naririnig nila yun, no? Habang papasok pa lang sila. Nagiging magaan. Hindi yung, sabi nga, don't give them hard tasks. At along the way, ganun din, huwag natin silang pepwersahin, huwag natin silang bibigyan ng mahirap na mga games. Lalo na, depende yan sa sitwasyon, kung beginners, primary. Tingnan natin kung yung ba ay para sa kanila ay hindi nila maiisip na mahirap ito. No, hindi nakakatulong yon. Mas nakakatulong yung parang magaang.
No? Sometimes nakakatulong ito. Madalas ganito yung promise a gift o yung makikinig, yung makakasagot sa tanong ko mamaya, meron siyang star. Kaya maganda tayo. O kaya candy, meron akong chocolate dito. Mamaya magtatanong ako kung sino yung makakasagot. Bibigyan ko nito. Although ihanda mo na lahat para sa kanila. Hindi ibig sabihin, pang ano lang yon, to help them to improve. No? Siyempre, yan ay makikinig. Tapos reduce distraction. Kaya kailangan din yung place. Although minsan sa mga classroom, sa mga beginners, kaya talagang dapat iba-iba rin yung classroom. Minsan kasi may mga classroom na, yun nga, yung may mga toys. Okay yun eh. Kasi meron silang time for them, for that, no? Naglalaro. Pero dapat sa simula ay itago muna. Itago muna. Or kung ano man yung distraction. Kaya nga sinisikap natin yan na even yung place ay yung maingay o kaya yung mga pictures na hindi madidistract sila. Dapat maging aware tayo. Siguro yun yung awareness ay kailangan sa mga bagay nito. Maganda to na yung special attention, tandaan natin yan. Baka may makita tayong bata na ang hirap, wala siya, hindi in attention siya talaga. No? Baka merong issue, sabi nga. Tapos yung mga, maaaring madagdagan nyo pa itong mga tips. No? Maaaring kayo rin ay mayroong maisip na paano yung paraan na matulungan ang bata na ma-improve yung attention span. Mas maganda kung nakikita natin na bubuo natin yung minutes nila. It means you help them to improve yung kanilang span, yung attention span nila. Halos nandito na tayo sa ating pagtatapos, no? Yung sa conclusion na tayo. Nakalagay dito, struggles of attention can lead frustrations. Pagka hindi natin na balanse yung mga time natin, yung oras, at hindi natin nakuha yung attention o nasira yung attention, yun nga ang lagi natin, ang whole class ay hindi magiging maayos at ang apekto nito ay frustrations both to the children, to the teachers, and to the assistants. Kaya ganito kahalaga itong bagay na ito na ating tinatalakay. Ito ang magiging malaking factor para ma-meet natin yung ating purpose, yung ating mission, yung ating objectives. Negatively impact a child confidence and self-esteem. Magiging negatibo yung dating nito pagka yung hindi mo nakuha rin yung length of time, no? Minsan napapasobra tayo, kaya minsan yung nangyayari. At merong idinudulot ito na negative, no? Nawawalan ng kumpiyansa yung mga bata, lalo na kung nakapagalitan na, ang ingay-ingay nyo, medyo malaking ano yan. At medyo bumababa yung kanilang self-esteem, no? Yun nga yun. Ang sabi rito, understanding attention span, itong pinag-aaralan natin, helps teacher be creative, minimizing distraction and maximizing focus. At least ngayong nalalaman natin
natutunan natin, naunawaan natin kung gaano kahalaga to, malaking tulong para maging creative tayo. Creative, prepared, para mabawasan o matanggal o lubusan na ma, ma, mawala yung distraction. At mabigyan natin ng pansin, ma-maximize yung focus nila. No? Kaya, imaginein natin na kung sila'y habang ikaw ay nagkukwento, habang ikaw ay nagtuturo, habang ikaw ay nagbibigay ng lesson, kung sila ay nakapokus, kahit sandali lang. Dapat masamantala natin yon. Kaya, hindi kailangan mahaba yung introduction. Sometimes, direct to the point tayo. Kung ano talaga yung objectives natin. Sabi nga, walang paligoy-ligoy. Minimize natin yung distraction and minamaximize natin yung focus. Knowing a child attention span. Ako, mali na naman. Attention, mali ako rito. Attention, yung S doon yun, helps identify when child need additional support to improve their focus. At least natutulungan natin yung medyo talagang may problema, may suliranin, lalo na dun sa mga higher group, minsan sa mga juniors, minsan kaya pala wala silang focus ay may mga problem sila sa bahay, sa school, no? Malaking tulong ito. Hindi lang doon sa mga beginners, primary. Pagka kasi nakuha rin yung attention natin at nakita natin yung ganitong kalagayan nila, na-identify natin na bakit wala siya sa focus, bakit hindi siya nakikinig, bakit very distracted siya. Siyempre, kailangan yan minsan yung mga one-on-one, tinatanong. Sometimes, hindi naman yung nature niya eh. Sometimes, meron lang talagang problema. Minsan, sa tahanan, sa sarili, sa eskwelahan. Ngayon pala, minsan, na siya sa bullying. No? Minsan ay yung hirap. At least, lumalawak yung pagkakilala natin sa mga bata. Lumalalim yung pananalangin natin para sa kanila. At lumalalim yung concern natin sa kanila. Sa tingin ko, malaking tulong ito. Dahil sa napukaw yung ating puso, yung ating kaisipan, na kailangan pala natin obserbahan din yung limit ng ating oras. At naoobserbahan natin yung distracted na mga bata, kung minsan ay hindi na normal, at kung minsan naman dahil na rin sa mga suliranin. At least, malaking tulong ito. At dito sa conclusion natin, ay napakahalaga na ang mga bagay na ito ang siyang magdadala rin naman sa atin upang lagi tayong manalangin at ipanalangin at tulungan ang mga bata sa kanilang kalagayan na ito. Kaya nawa ito ay makatulong. Marahil ay mayroon pa akong part 4, last na lang yon. It is about naman sa mga assistant. Kaya God bless sa bawat isa at mag-close tayo sa isang prayer. Ama, salamat po sa buong oras na pinatnubayan at pinangunahan mo ang ganito po na pamamaraan ng pag-handle ng seminar na may kinalaman po sa mga pagtuturo sa mga bata. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bagay na ito at ang aking panalangin ay maging kasangkapan at maging tulong sa mga ginagamit mo at gagamitin mo sa mga pagtuturo sa mga bata. Pagpalain mo po ang lahat ng ito at amin pong ibinabalik ang mataas na pagpupuri at pagpapasalamat
sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. God bless sa bawat isa sa atin.